Siyempre, ang ating Pangulo nga, mga ate at kuya, ay nag-iikot sa buong Pilipinas, nasa Kabisayaan kanina at namimigay ng bigas. Pero siyempre, limitado. Yun nga, nasa likod nila. No? Tas, parang ang dami-dami. Pero sabi, 1,000 sako lang daw yan. So, yung mga bigas na yan, mga puslit, mga smuggled, illegal na binili abroad. Tapos yung iba hoarded, tinatago lang. Baka ang iba dyan, binili sa mga farmers natin, 'di ba? Binarat yung ating mga magsasaka, mga magpapalay, tapos tinago nila. Antay nila magmahal para tubong lugaw ang mga sindikato. Pero ang mga sindikatong 'to, wala tayong naririnig na napapakulong. Again po, ang confidential funds ng ating pangulo ay napakalaki. Pero ang confidential funds ni VP Sara, ang pinoputakti ngayon, ang confidential funds ni Kuting ay tahimik ang mga kalaban, no? Pero yung confidential funds niya, saan napupunta? Kasi bakit hindi alam at hindi niya binubulgar sa taong bayan kung sino ang may-ari ng mga bodega or mga warehouses ng mga bigas na nakaimbak. Eh nga po, nakuha nila yung bigas eh. Kumbaga nagkaroon ng surveillance, right? Natiktikan or maybe may timbre, may bodega ng bigas dyan. Sa sa isang bayan, imposible hindi malaman ng mga nandun eh kung sinong may-ari, di ba? Sinong may-ari ng lupa na yon? Sino ang nagpagawa ng bodega doon, right? Kung lupa yun ng kung sino man, sino yung umuupa ng bodega nila? Imposible hindi malaman yan sa isang barangay or sa isang bayan ng mga locals, ng mga taga ron. So, hindi kaya alam naman ni na Kuting kung sino yung mga sindikatong yan or mga smugglers and hoarders. Pero ang ginagawa nila ay kinukuha lang, kino-confiscate lang nila ang bigas at pinamimigay sa taong bayan para siguro makalimutan natin na huwag talagang nasa na yung pangako niya na bilang na ang mga araw ng mga smugglers. 2 buwan na yata, naka August, September, October, na kung 3 buwan na pala. Bilang ng mga araw, dapat kapag nagbibilang ng araw, nasa 10 daliri lang yon. Sama na natin daliri sa paa. Dapat wala pang 1 month, huli na. May napakulong na. Bilang ng araw ng mga smugglers, ay Diyos ko po, enjoy na enjoy. Ayan, si Marucas pang kasama. Eto nga po, despite na napakalaki ng budget ng ating Pangulo sa confidential intelligence funds, bakit parang kailangan pa nila ng tulong ng taong bayan para mahuli yung mga smugglers or malaman kung sino yung mga yan? Eto po posted by Radio Pilipinas or SMNA po Radio Pilipinas. Anyway, ano to, pag-aari ng Pilipinas na na media, state controlled media. Radio Pilipinas is both radio and TV station. Publiko, hinihikayat ni Pangulong Marcos Jr. na tumulong sa tutulong. Ako na isang nene pa na laging naka high heels, hahabulin ko ang smugglers at hoarders. Ano ang laban ko sa mga sindikatong yan? Baka may rat-ratin ako. Anong laban nyo, ordinaryong taong bayan, kapag hinabol natin ang mga hoarders and smugglers? Sindikato ang mga yan, right? Baka nga may mga hired killer pa ang mga yan. May mga armas, may mga goons. Illegal ang negosyo, kailangan nila ng protection din, di ba? Yung tipong kaya makipagretratan sa pulis kung habulin man sila ng pulis. Sana hindi nila kakampi ang pulis, right? Kasi kapag may mga illegal na negosyo, minsan may lagay-lagay thingy. Naalala ko sa isang probinsya, hindi ko na lang sabihin kung saan, pero nasa Southern Luzon po ito. May isang pulis, nakwento ko na sa inyo, may isang pulis na ang bahay niya worth 40 to 50 million pesos. Ordinaryong pulis, mga ate at kuya. Ang bahay 40 to 50 million sa isang exclusive na subdivision na apakalamig. Glass house pa nga puro bubog ang dingding. Paano na-afford ng isang pulis? Ang sweldo naman ng pulis, mga pagpalagay mo na lang, nasa 30,000 a month. Yung pala, ang sabi sa akin, siya daw ang parang protector ng mga huweteng doon at saka ng pulburon. So, hindi nila nire-raid ang mga bodega, mga lokasyon ng mga illegal, ganon. Eme lang siguro, paminsan-minsan may i-raid. Pero, para hindi nila putaktihin yung mga illegal na negosyo sa kanilang bayan, may lagay sa kanya, may napapala yung pulis. Hindi pa naman yata siya hepe. I don't know kung ano yung rank ng pulis na yun sa bayan na yun. Pero ganun nga. So yaman na yaman. So sana ang mga pulis ngayon hindi protector ng mga
ng mga smugglers, hoarders, at ng mga sindikato rin ng droga. Namamayagpag pareho eh. May nabalita kanina, may nahuling mga bagahe sa NAIA, bilyones ang laman, shabu. Nanawagan ang Pangulo, naku, ito yung panganib na Papshi, papahamak mo ang taong bayan. Tumulong sa paghabol sa ayan, na makibahagi sa ginagawang mga hakbang ng pamahalaan laban sa mga rice smugglers at hoarders na nananamantala, kayo nga rin nananamantala ng mga napuslit na bigas, at nagmamanipula ng presyo at supply ng bigas sa bansa. Sabi ni Ms. Sas, aren't you the government with police powers and all? Di ba ikaw, Papshi, ang may police powers? Under sa'yo ang kapulisan. Lahat ng uniforme, otoridad, under sa'yo. Tapos kailangan mo ang tulong ng taong bayan. Alam nyo, may share akong kwento sa inyo mga ate at kuya. Nung kalakasan ng drug trade sa Pilipinas, panahon ni Ngoy-Ngoy ito, di ba? Inabot pa rin hanggang panahon ni Pangulong Duterte. May nakita kaming poster ng panawagan ng isang police general. Kalaban to ni Attorney Glenn Chong. Yung isa sa mga inaakusahan niya na kasabwat sa pagtsugi kay Red Santillan, nakakalat yung kanyang poster sa bawat barangay, and nilagay niya yung phone number niya and maybe ng police precincts or whatever nakalagay doon. Parang kapag may nalaman, nakalagay doon panawagan, picture nung general na narco general yata yun, narco general. Sabi niya, nakalagay doon yung picture niya, tapos phone number at panawagan. Kapag may nalaman kayo dito sa inyong barangay na nagnenegosyo ng droga, kontakin ang number na ito. Ganon ang panawagan. Same with this. Ngayon, halimbawa, ako ay may nakitang laboratory sa aming barangay, sa isang liblib na maisan or kahit sa gitna ng tubuhan or palayan or wherever. Minsan nasa mga manukan pa yan mga ate at kuya. Yung iba nga, di ba, nasa subdivision. You heard about yung subdivision dyan sa Alabang? Right? Saan ba yun? Ayala, Alabang ba yan? Yung Sayarot ba yun? Doon nagluluto yata at nagre-repack ng, alam niyo na, pulbos sa exclusive subdivision na ang nagre-rent ay mga foreign germs. So ipagpalagay na lang natin may nakita rin akong bodega sa barangay namin at kinontak ko yung number. Sir, dito po sa barangay namin sa Tralala, meron po sa gitna ng maisan laboratory ng droga. Sumbong ako sa number na yun ng general kasi kasama sa kanyang picture sa malaking tarpaulin. Saan ba ang barangay na yan at hahanapin namin? Pupuntahan namin. Ito po sir, ito pong barangay Tralala, and doon po sa gitna ng maisan sa may bandang pinakadulo po. Ay, salamat ng marami. Anong pangalan mo? Hindi ko na lang po sasabihin sir, sekreto ko syempre, di ba? Aba, ay tingin nyo hindi ako hahantingin ng may-ari ng laboratory ng droga doon sa gitna ng maisan? Baka mamaya kontakin ng narco general, may taga-barangay dyan tumawag sa akin. Kadali ngayong i-trace ng number mga ate at kuya. Di ba nakaregister ngayon ang mga SIM? Madaling malalaman kung sino ang may-ari nung kumontak. Baka mamaya tawagan ka, saan nga banda dito? Keme, saan nga banda dito? Nagring ang phone mo, yung pala may sniper na nakatutok sa iyo. Ang ating? Kahit ka mag-Gcash lang di ba? Makukuha pa rin yung initials mo sa Gcash. I-dial lang yung number mo. Kunwari, isisendan ka ng piso. Makikita na, di ba? Ganon. Kaya nga siguro ang ginawa ng Gcash, minask yung mga pangalan natin yung first letters lang ng pangalan natin at saka yung last letters, pati yung initial lang ng apelyido, yun lang ang lumalabas sa transaction kasi kadali-dali nating ma-monitor ngayon or malaman kung sino ang may-ari ng number. Tapos magtitimbre ka ng mga laboratory. Kung ang ititimbre mo ganito, mga smuggler sa barangay nyo or sa bayan nyo,
You think hindi ka matitiktikan? You think hindi ka mareresbakan? Hoy, ang inyong bigasan dyan na, yung bodega nyo ng bigas dyan, ni-report din sa akin ng ito ang number. Gamit ka siguro ng burner phone para hindi malaman, di ba? Ating ipapahamak ni PBBM ang buhay ng magtitimbre. At bakit nga naman ang laki-laki ng confidential funds? Di ba? Bakit hindi kayo makakilos? Kailangan nyo ang tulong ng taong bayan? No till? Para saan yung bilyon-bilyon ninyong intelligence mas kung di nyo natiktikan nyo nga yung bodega, nahuli nyo nga yung bodega, nakuha nyo nga yung laman, tapos yung may-ari hindi aasa kayo sa taong bayan, walang intelligence funds ang tao, walang connection, walang intel. So ano yun, baka mamaya yung na-report mo hindi naman pala illegal na negosyo, papahamak pa dahil itong makiisa daw, masabi lang ba na may ginagawa sila? Hindi ba halata sila dito na hindi nila kaya or balak din nilang ipahamak ang mga makakaalam? Kasi yung panawagan dati sa droga, yung sasabi ko sa inyong narco generals, parang they just created that kind of posters na pinagdidikit nila sa bawat barangay para malaman nila kung sino ang mga mga tik-tik or, di ba, ang nakakaalam ng kanilang lihim na negosyo. At kapag ikay kumanta or binuking mo or booking yung kanilang negosyong yan, bago pa yan siguro ma-file sa police report, tsugi ka na. Right? Lahat ng makakaalam, tsugi. Ito rin ba kaya ang goal nila? Hindi kaya ang motibo nila para kunwari mag-participate ang taong bayan malaman kung sino ang nakakaalam ng mga illegal at yan negosyo ng mga sindikato. Ay, mag-ingat kayo ha. Maniniwala ba kayo kay PBBM? Makikipagtulungan ba kayo? Ilalagay nyo sa alanganin buhay nyo? Comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.